isa po ako sa Makati. Ang kauna na akong ipinray over, isang matandang ama, is about 74 years old. I asked the daughter, kasi parang yung matanda hindi na makakapagsalita, ay sa wheelchair. Ang sabi ko, ano bang sakit ng tatay mo? Ang sabi po niya ay, Father, hindi na po siya nakakakita. For 4 years, bulag po yan. So ako naman, nagbibiro pagkatapos yung hawakan ng mata niya. Ang sabi ko, nakikita mo na ako? Ang sabi niya, yes, Father, ang pogi mo pala. Siya ko naman, akala ko nagbibiro siya. Pero inulit ko, sabi ko, ilan ito? Isa, Father, 1. Ito, 2. Ito, 4. Oh, Father, nagulat yung anak. At ang sabi ay, Father, nakakakita pa ng tatay ko. For 4 years na bulag, nakakita sa panahon natin. Yan ay gawa ng Diyos. No human being can perform such miracle. Hindi po ako ang nagpapagaling. Ginagamit ko akong instrumento ng Diyos. Ginagawa akong tagapaalaala sa mga taong nanghihina ang pananampalataya, sa mga taong walang inaasahan kung hindi ang Diyos. In today's gospel, parang si Jesus was so disappointed. He was so disappointed because nalulungkot siya sa lugar na Chorazin and Bethsaida. Dahil ito yung dalawang lugar kung saan si Jesus nagpakita ng napakaraming himala. Anong himala ay pinakita? Yung bulag, nakakita. Lumpo, nakalakad. Patay, nabuhay. Bingi, nakarinig. Yan din po ang nangyayari ngayon. Malulungkot si Jesus sa atin, sa panahon natin, kung hindi na tayo magbabago matapos natin makita ang himala ng Diyos. Last week, I was in Bacolod. May mga kasama akong taga Maynila, yung nag-sponsor medyo socialite. Asawa po kasi ng congressman, yung isa naman ay asawa ng mayor, yung isa naman ay pamangkin ng gobernador. Sila ang nasa unahan habang ako'y nagpe-pray over. Nakita nila yung dalawang bata na lumpo, biglang tinanggal yung crutches at biglang tumayo sa wheelchair, naglakad. Tapos, habang nakikita nila ito, tumutulo ang kanilang luha. Nung tumutulo ang kanilang luha, ang sabi ko, bakit kayo umiiyak? Father, hindi namin mapigil ang aming luha kapag nakita ka pala ng ganitong bagay, ng himala sa hirapan mo, mababagbag ang loob mo. Yan po ang mangyayari sa atin ngayon. Kayo nandito may sakit. Kayo nandito nahingi ng awa. Ang Diyos natin hindi tayo pababayaan, but He is expecting deeper and something else. Ano yun? Sana ito ang magbago at magpabago sa ating buhay. Sana ito ang magpalapit sa atin sa Diyos. Sana ito ang magpawala ng galit sa inyong puso. Sana ito ang makapagbigay sa inyo ng desisyon at sabihin mo, simula ngayon, patatawarin ko na ang kaaway ko. Yun po ang inaasahan ng Diyos. Ang lahat ng bagay na gagawin
ng ating Panginoon at ginawa ay para sa ating kabutihan. Ito pong healing ministry ito ay magsasawalang wala. This is nothing. And I even ask God to take it away from me. Kung ang healing ministry na ito ay hindi magpapalapit sa inyo sa Diyos. Pagka po ako'y nakikita ng tao, pinahawakan ng aking kamay, minsan ang laylayan, minsan hinahalikan ako. Isang araw, nagpunta po ako ng Mindoro, ako'y nagutom. Bumibili ako ng banana Q kasi yun ang aking paborito. Pumunta ako ng tindahan, hindi pa luto ang banana Q. Nang sabi ko, mga ilang minuto pa po yan, ma'am. Mga 30 minutes. Ginawa ko, pumunta ako ng simbahan. Nung pumunta po ako ng simbahan, may nakakita sa aking 4 na manang. Nung nakita po ako ng 4 na manang, nagtakbuhan at ako po'y pinupok ng halik. Hinalikan ako ng hinalikan. Nawala ang aking gutom. Umuwi na po ako ng bahay. Alam niyo kung ano nangyari sa akin? Ako po ay nausog. Bigla po akong nilagnat. Hindi po ako makatayo. Hindi ako makagalaw. Talaga nag-init ang buo kong katawan. Sabi ko, anong nangyayari sa akin? So may nakapagsabi, Father, huwag kang magpapadoktor, baka mamatay ka. Anong gagawin niyo sa akin? Father, sinong nakita mo? So nag-isip ako, sino ba ang nakita ko? Naalaala ko ang 4 na babae na nasa simbahan. Sabi ko, may nakit akong 4 na babae sa simbahan habang ako'y naghihintay ng banana Q. Father, kailangan natin tawagan niya. Sabi ko, paano kung tatawagin? Hindi ko kilala. Anong naalaala mo sa kanila, Father? Sabi ko, yung isa, 50 years anniversary. Would you believe out of 300,000 population, hinanap nila ang may 50 years anniversary? Nakita. Sabi, Father, dadalhin ko sa inyo. Sabi, anong gagawin ko sa kanila? Father, kailangan dilaan ang iyong puso. Kasi ano? Anyway, I have no choice kasi I was paralyzed. And I even tried to pray over myself. Hindi naman ako bumalik-galing. Dumating yung 4. Sabi ko sa kanila, anong ginawa niyo sa akin? Father, napukyutan po kami sa iyo. Hindi po namin na kayo makikita namin dahil yun na O sige, tinanggal ko aking t-shirt kasi dilaan nyo na. Anyway, ito wala nga aking sakit. But my point here is, mga kapatid, ako po, tao rin, nagkakasakit. Ako, tao rin, binigyan lamang ako ng Diyos ng misyon. Ang misyon kong ito ay para sa inyo. Sinasabi ko ito para maunawaan ninyo kung gaano kahalaga ang bawat isa dito sa Panginoon. Ginamit ko itong gift na to when I realized and admitted from my spiritual director that this gift is not for me. Bata pa po ako, meron na akong gift, pero hindi ko matanggap. Ang sabi ko lagi sa Panginoon, Diyos ko, bigay mo na lang ito sa iba. Huwag na sa akin. Dahil gusto kong sumaya ang buhay ko. Akala ko pagka may ganitong gift, magiging weirdo ako. Dahil nung ipinray over ko yung look ko, nakalakad. Nung ipinray over ko yung may cancer, nawala yung cancer. Ipinray over ko po yung pipi, nakapagsalita. It scares me to death. Halos mabuang ako at sinasabi ko sa Diyos, para mo ng awa, ibigay mo na ito sa iba. But our Lord waited for 20 years. I was 16 then, and then I became a chemical engineer. I work in an oil company. Akala ko, nakakalimutan na ng Diyos ang gift. Pero tinawag ko akong maging pare.
I was ordained 9 years ago. And when I was ordained, sinabi ng spiritual director ko, Fernando, this gift is not for you. This is for the people. Kaya po ako narito sa araw na ito para ibahagi sa inyo ang regalong ito ng ating Panginoon. At sana habang narinig ninyo ito, yung inyong tampo, sama ng loob, mawala. Sana pag narinig nyo ito, yung tinatawag yung self-pity, nawala ng pag-asa, mababang pagtingin sa sarili, pagkabagot, yung inyong problema, takot, alinlangan, mawala. Why? Because that is the truth about our God, and that is the truth about yourself, about our very self, that we are precious before the Lord. At simula ngayon, nung si Jesus ay nabuhay na maguli at umakyat sa langit, wala nang imposible sa lahat nating mga problema. Amen. Ang sarap kong mabuhay at ang sarap ng malapit sa Panginoon. Ito po ang gusto kong sabihin sa inyo. Life is so beautiful, and most of the time, or oftentimes, we spoiled it. Dahil nakapokus tayo sa problema. Bibigyan tayo ng maliit na problema, ang ating buong isip ay nakapokus na lamang doon. Nakakalimutan natin ang katakot-takot na biyayang ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya tayo nadidepress. Kaya tayo may anxiety. Kaya tayo sumusungit. Kaya tayo nagiging asungot. Kaya nagalit. Bakit? Ang inyong nakikita ay ang maliit na problema na wala sa inyong pag-iisip. Inalis nyo sa inyong kamalayan ang tinatawag na biyayang ibinigay ng Diyos. Ang biyaya ng buhay. Ang biyaya na si Jesus ang ibinibigay. Kaya mga kapatid, kung titingnan nyo ang buhay, kahit mahirap ang buhay, may problema, maganda pa rin ito. Bakit? Dahil tayo ay may pananampalataya, dahil tayo ay may Diyos na nagmamahal, dahil tayo ay buhay pa, at habang buhay pa ang tao, may pag-asa, lumapit lamang tayo sa Panginoon. Amen. Alam nyo, kaya po nagtampo si Jesus Nagalit siya sa mga taga-Bethsaida and Kerosene. Bakit? Nautampo siya dahil ginawa ng lahat ng Diyos sa lugar na ito ang himala. Ginawa na ng Diyos lahat, ipinakita sa gawa ni Jesus. And yet, hindi nagbabago ang tao. Minsan, nasasabi ko rin yan sa ating sarili. Sa ating bayan, alam ko, napakararaming mabubuting tao. Napakararaming may mabuting puso. Pero dapat lamang po itama ang ating pananampalataya sa Diyos. Paano ba ito maitatama? Paano ba maitatama ang ating pananampalataya? Kailangan po tayong magdasal, kailangan po tayong magbasa, at kailangan nating alamin ang tinatawag na katotohanan tungkol sa ating pananampalataya. Mayroon po akong kaibigan, nag-abroad, pumunta sa Saudi. Ito po kaibigan kong ito, nagpunta ng Saudi, inismagel ang Biblia. Kasi bawal. May dala ring rosaryo. Anyway, nakalusot. Alam mo mga Pilipino, magaling magpalusot. Nailusot ang Biblia. Nagbabasa lagi ng Biblia. Nagdarasal ng rosaryo. Yun ang kanya naging lakas. May nakaibigan po siyang Muslim. May nakaibigan din po siyang Buddhist. Kasi iba-ibang relihiyon.
Anyway, dahil sila naging magkakaibigan, they share their faith. They share their ideas about God until one day, ang sabi ng Buddhist, pumunta ka kaya tayong tatlo sa itaas ng building. Doon tayo magdasal. Di umakyat na. Doon nagdasal. Ang sabi ng Muslim, ipakita nga natin kung tayo ililigtas ng ating Diyos. Sabi ng Pilipino, anong gusto mong sabihin? Magdadasal tayo, tatawarin natin ng ating Diyos, tayo ay tatalon sa building. Ang sabi ng Pilipino, dahil, o sige, kayong dalawa muna. O muna nga, ang Muslim, tumuwad. Muslim, tumutuwad. Nagdasal, ganyan yan no? Tapos tinawag niya, Allah! Aba, nakita ng Pinoy. Aba, buhay pa. Sabi naman sa Buddhist, o ikaw naman, ang mga Buddhist nagtitirik ng mga insenso. Nung mausok na, tinawag si Buddha! Tumalo. Nako, Pilipino na. Hawak ang Biblia, hawak ang rosaryo. Tinawag si Jesus, Jesus! Natakot! Jesus, Allah, Buddha! Jesus, Allah, Buddha! Namatay. Alam mo, tumatawa tayo para minsan ganyan tayo. Sigurista. Basta gumaling kahit ano, kahapon na ipinray over ako. Ano ang sakit mo? Father, masakit ang aking likod. I don't know, for some reason, tinas ko yung damit. Lalaki. Nakita ko yung likod. Puro tapal. Tapos ang dami nakasulat. Ay, ano mga nakasulat na ito? Father, hindi ko alam. Mga kapatid, tayong Katoliko, may pinaniniwala ang iisang Diyos. Kung kayo ay naniniwala na ang Diyos na ito ay Diyos at siyang magliligtas sa inyo, huwag na po kayong maniwala kung saan-saan pa at kung ano-ano pa. Sinasabi ko ito kasi we need to be single-minded. We need to be focused on the Lord. And in doing so, doon po tayo nagkakaroon ng tinatawag na encounter or experience of God. Kapag ka po ang tao, kung ano-ano ang pinaniniwalaan, imposible, yung tinatawag na balimbing, flip-flop, imposible ma-encounter ang Diyos. We have this God who died for us. Siya na lamang ang ating paniwalaan at kayo po ay gagaling sa inyong mga karamdaman. Amen. Tumayo po tayong lahat. At this very moment, we're going to ask God to help us in all our needs. Mananalangin tayo bilang isang sambayanan. At ang panalangin ito, mga kapatid, ating dadasalin for every petition. Lord, hear our prayer. Dasal natin ang lahat ng Papa, Pope Benedict, lahat ng obispo, lalo na mga obispo sa Pilipinas, lahat ng pare at relihiyoso, Padre, na sana sila ay mabuhay na banal. Let us pray to the Lord. Ipagdasal natin ang mga nag-sponsor ng misang ito, ang lahat na nagtatrabaho dito sa Santa Lucia Properties. Sana silang lahat ay magpalain ng Diyos. Ligtas sa sakuna at kapahamakan. Ganon din ang kanilang pamilya.
Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. And let us pray sa lahat ng dito ngayon. May sakit. Close your eyes. Loving God, hipuin mo po ang mga nandito ngayon may sakit, paralyzed, may rayuma, na-stroke, yung po may diabetes, may asthma, may heart ailment, may cancer, may nagda-dialysis, na aksidente, may arthritis. Lord, tanggalin mo lahat ang kanilang sakit, makarana sila ng kaginawahan. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. And let us pray for our country and for our leaders na sana sila ang hinirang ng Panginoon na maging gabay at tumulong sa kapakanan ng aming bansa. We pray to the Lord. Lord, hear our In the prayer. silence of our hearts, let us pray for our personal intention. Pagdasal po natin ang ating mga sariling intensyon. As we ask the intercession of Mary, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Loving God, your people are gathered here tonight, this afternoon, believing that you will listen and answer to all our prayers and petitions. For we ask this in the mighty name of Jesus, the Lord. Amen. Now, magkakaroon tayo ng general healing prayer. Alam mo, hindi ko lahat may tatouch. Dahil napakarami nyo, siguro ito na lang mga nandito sa But, pinagaling na po tayo ng Diyos sa isa pa lang. Ayun pa lang sa isa. Marami na ang pinagaling ng Panginoon. So at this moment, lagay ninyo inyong kanang kamay sa parte ng katawan ninyo na may sakit. At ako po ay magdadasal ng general healing prayer. Merciful and loving God, tinawag mo po ang bawat isa dito na nandito ngayon upang gumaling sa kanilang karamdaman. Pagalingin mo po sila, yung mga na-stroke, yung mga may lung cancer, yung mga may chronic kidney problems, yung na-paralyzed, yung bingi. Lord, heal and touch them. Marami dito may asthma, may high blood, may diabetes. Lord, right now, heal and touch them. Yung mga may myoma, may cervical cancer, may mga hernia, may chest pain, may sleep disc, may stomach problem, may mga may acidic, may mga gallstone, mga bato, mga may bukol sa dibdib. Lord, touch them right now. One by one. Mga may arthritis, rheumatism, gout, cerebral palsy, may glaucoma, may cataract, may migraine, may skin allergy. Lord, at this very moment, heal and touch them. Yung mga may thyroid problem, mga may goiter, may sugat sa ulo, mga hindi magkaanak. Lord, yung mga may cyst, heal and touch it one by one. Meron din po dito, Panginoon, may prostate cancer, may lung cancer, breast cancer, heal them. At saka, Panginoon, yung mga taong may galit sa dibdib. Pagalingin mo po sila sa kanilang galit at sa masamang iniisip. Marami po din dito may problema mga magulang, hindi makarating dito. Dalang picture sa kanilang cellphone. Lord, heal them. Right now. Amen. Salamat sa Diyos. Please stand for the final prayer.